Lahat tayo ay nangangarap ng perpektong buhay. Pero alam din natin na walang ganito. Pero kakayanin mo nga bang ayusin ang isang problema na akala mo ay wala na ring solusyon? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Andrea. Sa isang tahimik na baryo sa malayong probinsya, lumaki ang babaeng si Andrea. Isang bata na puno ng pangarap, pero nababalot nga rin ng lungkot. Bawat araw ng kanyang pagkabata ay tila hamon, hindi lang dahil sa kahirapan, kung hindi dahil na rin sa mga panunukso ng mga tao sa kanyang paligid. Hoy Andrea, nasaan na naman ang tatay mo? Baka nagtatago lang siya dahil sa sobrang hiya sa'yo, no? Malisyosong sigaw ng isa sa mga batang lalaki habang naglalaro nga sila sa kalye. Oo nga, ang taba-taba mo pa. Para kang baboy. Sabat naman ng isa pang bata. Sabay tawa ng grupo. Hindi na lamang pinapansin ni Andrea ang mga salitang yun. Pero sa loob-loob niya, bawat salitang binibitawan ng mga bata ay parang punyal na bumabaon sa kanyang puso. Uuwi siya sa kanilang bahay na namumugto ang mga mata. Pagkapasok niya ng bahay, ay agad naman siyang sinalubong ng kanyang nanay. Anak, bakit ganyan ang mata mo? Bakit ka umiiyak? Tanong ng kanyang nanay na si Irene habang pinupunasan ang kanyang luha. Nay, bakit po ba ganito? Bakit po wala akong tatay? Bakit palagi nila ako tinutukso? Sagot ni Andrea habang umihikbi. Malalim ang buntong hininga ni Irene. Anak, hindi mo kasalanan ng mga bagay na yan. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Kahit na ano pa ang sabihin ng ibang tao. At tungkol naman sa tatay mo. Saglit itong tumigil. Tila nag-iisip kung paano ipapaliwanag. Tayong dalawa na lang magkasama ngayon. Dahil nagkamali ako noon. Nagkasala ako. Iniwan tayo ng tatay mo noong malaman niya na may iba akong lalaki. Na may iba na akong nakilala. Patawarin mo ako anak. Alam kong hindi ito madali para sa iyo. Pero kasalanan ko ang lahat. Bagamat bata pa, naiintindihan ni Andrea ang bigat ng sinasabi ng kanyang nanay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nay, hindi ko po ko sinisisi. Pero minsan, iniisip ko lang din po. Paano kaya kung nandito si tatay? Magiging masaya kaya tayo? Habang lumalaki si Andrea, naging mas matindi pa nga ang hamon. Bukod sa mga tukso, napansin niyang nahihirapan siyang makisama sa ibang tao. Sa eskwela, bihira nga lamang din siyang makakita ng kaibigang totoo. Isang araw, habang nasa klase, tinawag siya ng kanilang guro para sagutin ang isang tanong ng matematika. Andrea, sagutan mo ang equation sa pisara. Utos ng kanilang guro. Bagamat kinakabahan, tumayo si Andrea at dahan-dahang lumapit sa pisara. Sinimulan niyang isulat ang sagot. Pero naririnig nga rin niya ang bulungan ng kanyang mga kaklase. Sigurado ba siyang tama yan? Hindi nga marunong magbilang yan eh. Bulong ng isa. Naku, baka nga puro pagkain lang din ang iniisip niyan eh. Pahabol naman ng isa pa. Pero sa pagkakataong yun, pilit niyang isinantabi ang mga naririnig at nag-focus sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang segundo, humarap siya sa guro. Ma'am, ito po ang sagot ko.
Sabi niya na punong-puno ng kaba. Ngumiti naman kaagad ang kanyang guro at tumango. Magaling, Andrea. Tama yan. Sa wakas, kahit papaano, ay nakaramdam siya ng saya. Pero sa likod ng tagumpay na yun, alam niyang marami pa nga siyang kailangang patunayan. Hindi sa kanyang mga kaklase, kung hindi sa kanyang sarili. Paglipas ng panahon, natutunan ni Andrea na gamitin ang kanyang mga karanasan bilang motibasyon. Sa bawat gabi na umiiyak siya sa unan, nangangako siya na muli siyang babangon. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanilang maliit na pagkainan, nilapitan siya ng kanyang nanay. Anak, alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero naniniwala ako, magtatagumpay ka balang araw. Huwag mong hayaan ang sinasabi ng ibang tao ang humubog sa'yo. Mas kilala mo ang sarili mo. Kaya alam ko, kayang-kaya mo ang lahat ng yan. Ngumiti si Andrea at tumango. Salamat po, Nay. Gagawin ko po ang lahat para magtagumpay tayo. Gusto kong makita kayong masaya. Kaya ibibigay ko po sa inyo ang pangarap nyo. Ang pangarap nating buhay. At doon na nga nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Andrea. Habang nasa kolehiyo, nag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Tuwing mayroon ng mga libreng oras, sinisimulan na nga niyang mag-ehersisyo para magbago ang kanyang pangangatawan. Naghanap nga rin siya ng paraan para matutong mag-ayos ng kanyang sarili. Isang araw, habang naglalakad siya papauwi sa kanilang bahay, nakasalubong niya ang kanyang dating kaklase. Hindi nga siya kaagad nakilala nito. Andrea? Ikaw ba yan? Tanong nito. Halatang gulat na gulat. Oo, ako nga ito. Sagot ni Andrea na may halong ngiti. Grabe, Andrea. Ang laki na ng pinagbago mo. Ang ganda mo na pala ngayon. Ang layo na sa dati. Sabi ng kanyang dating kaklase. Tila hindi makapaniwala. Bagamat masaya si Andrea sa papuri, alam niyang hindi yun ang dahilan sa kanyang pagbabago. Ginawa niya yun hindi para sa ibang tao, kung hindi para sa kanyang sariling kapakanan. Noong makapagtapos na nga rin siya ng kolehiyo, agad siya naghanap ng trabaho at natanggap nga siya sa isang malaking kumpanya. Sa kabila ng hirap at mga hamon, nagpakita siya ng kanyang dedikasyon at sipag. Dahilan para agaran na nga rin siyang mapromote bilang manager. Pagkatapos ng mahabang mga taon ng pagsusumikap at sakripisyo, nakamit na nga ni Andrea ang ilan sa kanyang mga pangarap. Nabilhan na nga niya ng bagong bahay ang kanilang pamilya. Pero sa kabila ng bagong bahay na naipundar niya para sa kanyang nanay, magagandang kasuotan at tagumpay sa kanyang trabaho, tila mayroon pa rin kulang sa kanyang buhay. Isang gabi, habang magharap nga sila ng kanyang nanay sa pagkainan, binitiwan ni Andrea ang katanungan na matagal na nga niyang iniisip. Nay, pwede ko po bang itanong ulit ang tungkol kay tatay? Sa totoo lang po kasi, hanggang ngayon, gusto ko pa rin siya makilala. Napatigil ang kanyang nanay ni si Irene sa paglagay ng pagkain sa plato niya. Kita sa kanyang mukha ang bahagyang pagkabigla. Andrea, ilang beses na nating napag-usapan ito. Natatakot lang din ako na baka masaktan ka lang. Nay, tugon ni Andrea. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hindi ko naman po inaasahan na maging madali ito. Gusto ko lang naman malaman kung sino ba ang tatay ko.
Kahit saglit lang. Kahit sa malayo ko lang siya makita. Napabuntong hininga si Irene. Alam kong karapatan mo yun, anak. Pero, iniisip ko lang din. Paano kung hindi kanya tanggapin? Paano kung hindi kanya maalala? Paano kung pati ikaw madamay sa galit niya sa akin? Yun po ang risk na handa akong tanggapin. Hindi po kita sinisisi o kahit siya sa mga nangyari. Gusto ko lang talaga siyang makilala. Kaya please, Nay. Habang tinitingnan ni Erin ang determinasyon sa mata ng kanyang anak, napagtanto niyang hindi niya ito mapipigilan. Niyakap niya si Andrea ng mahigpit. Sige anak, sasabihin ko sa iyo lahat ang nalalaman ko. Kinabukasan, umupo si Irene sa kanilang sala habang hawak ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at kinuha ang isang litrato. Ito siya anak, sabi ni Irene habang ipinapakita ang larawan ng isang lalaki na nakangiti. Antonio ang pangalan niya. Noong panahon namin, isa siyang masipag na manggagawa. Magaling siyang magplano sa buhay. Masipag siya. Pero ako, nagkamali ako. Nagkasala ako sa kanya. Tahimik na nakinig si Andrea habang ikinukwento ng kanyang nanay ang lahat. Noong maghiwalay kami, naputol na rin ang komunikasyon namin. Pero may mga narinig pa rin ako sa mga kakilala ko. Ang sabi nila, nagpunta ang tatay mo sa lungsod para magtrabaho. Doon daw siya nagsimula ulit bilang trabahador hanggang sa naging negosyante. Ngayon, mayaman na daw siya. Napatingin si Andrea sa litrato ng kanyang tatay. Nay, paano po kaya ako magsisimula? Ang laki po ng lungsod. Paano po siya makikita o matatagpuan? May sinabi sa akin unang isa kong kaibigan. Nasa isang mansyon daw siya ngayon. Sa isang eksklusibong subdivision. Bukod doon, wala na akong ibang impormasyon. Yun lang talaga ang alam ko. Sa pagkakataong yun, nabuo na ang mga plano sa isipan ni Andrea. Sa mga sumunod na araw, pinaghandaan na Andrea ang kanyang paglalakbay. Binabalo siya ng kaba at excitement sa parehong pagkakataon. Nagpaalam siya sa kanyang trabaho at kinuha ang natitirang bakasyon para hanapin ang kanyang tunay na tatay. Habang nasa biyahe papunta sa Maynila, hindi niya maiwasan na magbalik tanaw sa buhay. Ano kaya ang sasabihin niya kapag nalaman niya na ako ang anak niya? Tatanggapin kaya niya ako? Paano kung galit pa rin siya kay nanay? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa loob ng bus, napansin ng isang matandang babae ang pagkabalisa ni Andrea. Iha, mukhang malalim ang iniisip mo ha. May problema ka ba? Tanong ng matandang babae. Wala naman po lola. Pero medyo kinakabahan lang po ako. Sagot ni Andrea. Hinitian niya ang babaeng matanda. Tatagan mo lang iha. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, tandaan mo lang din, palagi nasa likod mo ang Diyos. Ipagdasal mo lang ang lakas ng loob mo. Kaya mo yan. Wika ng babae bago bumaba sa bus.
Napangiti si Andrea at nagpasalamat sa matandang babae. Naramdam niya na nabawasan ang bigat ng kanyang loob. Pagdating sa malayong lungsod, nagtanong-tanong si Andrea tungkol sa subdivision kung saan matatagpuan ang mansyon ng kanyang tatay. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nahanap na nga rin niya ang lugar. Isang malawak at eksklusibong komunidad na puno ng magagarang bahay. Sa harap ng gate ng isang engranding mansyon, tumayo si Andrea at huminga ng malalim. Nandoon ang isang guard na agad siyang pinigilan. "Sino ka? Anong kailangan mo dito?" Tanong ng security guard habang nakakunot ang noo. Ako po si Andrea. Gusto ko po makipag-usap kay Ginoong Antonio. May mahalaga po akong sasabihin sa kanya." Sagot ni Andrea. Pero halata sa kanyang boses ang kaba. "Hindi pwede na basta-basta ka lang ding makapasok dito. May appointment ka ba?" Tanong ng guard. Tila nag-aalangan sa kanya. Napatigil si Andrea at nag-isip. "Wala po akong appointment." Pero bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang nanay tungkol sa kanyang tatay na mabait at mahilig tumulong sa iba. Naisip niya kailangan niyang gumawa ng paraan para makapasok. Nagkunwari siyang mag-a-apply bilang kasambahay. "Gusto ko po kasi mag-apply bilang katulong dito. Narinig ko po, nangangailangan kayo ng kasambahay." Sabi niya. Sinusubukan ang kanyang tiyaga. Pinapasok naman siya ng guard matapos maghintay ng ilang minuto. Sa loob ng mansyon, habang naghihintay ng pagkakataon na makaharap ang kanyang ama, hindi mapigilan ni Andrea ang maglakad-lakad sa paligid. Napansin niya ang mga larawan sa dingding na nagpapakita ng marangya at masayang pamilya. Ganito na pala ang buhay niya ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, isang lalaki ang bumaba mula sa hagdan. Matangkad, malinis ang suot, at puno ng otoridad ang kilos. Ito na nga ang kanyang ama na si Antonio. "Ano ang kailangan mo, iha?" Tanong ni Antonio. Ang boses ay magaan pero puno ng kumpiyansa. Ako po si Andrea." Sagot niya. Tila natulala sa harap ng kanyang ama. "Nagpunta po ako dito para mag-apply bilang kasambahay." Nagulat si Antonio. Ngumiti rin naman ito. "Mukha ka namang mabait. Kung gusto mo talaga magtrabaho dito, baka pwede natin pag-usapan yan. Pero halika muna. Mag-usap tayo sa dining room. Kumain ka muna, iha." Noong maupo sila sa lamesa, napansin ni Andrea ang kabaitan ng kanyang ama. Sa kabila ng yaman nito, simple at maadalahanin pa nga rin ang kilos nito. Habang magkasalo nga sila sa pagkainan, unti-unti nang tumibok ng mabilis ang puso ni Andrea. "Dapat ko na bang sabihin sa kanya?" Tanong niya sa kanyang sarili. Pero mas pinili pa nga niya na maghintay pa. Hindi pa nga niya alam kung paano niya sisimulan ang napakahalagang revelasyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, magtabi nga sa isang hapagkainan si Andrea at ang kanyang ama na si Antonio. Habang magkasalo sila, hindi mapigilan ni Andrea na titigan ang mukha nito. Hindi niya maiwasang pagmasdan ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata na tila katulad ng kay Antonio, ang hugis ng kanyang muka, at maging ang paraan nito ng pagsasalita. "Andrea, iha,
Ano ba ang kwento mo? Bakit bigla ka nagpasya na mag-apply dito bilang kasambahay? Tanong ni Antonio habang humihigop ng kape. Medyo nataranta si Andrea pero pinili pa nga rin niya na maging kalmado. Gusto ko pong magkaroon ng mas maayos na trabaho. Gusto ko rin pong makaipon para sa pamilya ko. Sagot niya. Ngumiti naman si Antonio. Mabuti yan, iha. Alam mo, noong nagsisimula pa lamang ako, ganyan din palagi ang iniisip ko. Hindi madali ang buhay. Pero kung masipag ka at mayroong determinasyon, sigurado, aasenso ka. Talaga po? Pero matanong ko lang din po, paano po kayo nagsimula? Tanong ni Andrea. Sinusubukan niya na manatiling kalmado. Mahirap talaga ang buhay noong araw. Noong iwan ko ang probinsya, nagtrabaho ako bilang construction worker. Doon ako natuto na magsikap. Unti-unti, nag-ipon ako. Hanggang sa nakapagpatayo ako ng maliit na negosyo. Sa pagsisikap ko, ngayon, nandito na ako. Kahit papaano, naging matagumpay naman. Pero alam mo, Andrea, kahit na anong yaman pa ang makuha mo, may mga bagay pa rin talaga na hindi mo kayang bilhin. Tila mayroong mabigat sa boses ni Antonio na napansin nga rin ni Andrea. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Tanong niya. May mga pagkakamali rin kasi ako noon na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. May mga tao akong iniwan. Dahil may mga tao din na hindi ko nabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang sarili nila. Natigilan si Andrea. Halos gusto na nga rin niyang sabihin ang totoo. Pero pinili niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Pagkatapos ng hapunan, ipinasyal ni Antonio si Andrea sa kanyang mansyon. Kung dito ka talaga magtatrabaho, iha, gusto ko maging komportable ka. Ano? Handa ka na ba magsimula? Opo, sir. Handang-handa na po. Sagot ni Andrea. Bagamat ang totoo, ay bumibigat ang kanyang loob sa pagsisinungaling. Habang naglalakad sila, may dumaan ng isang lalaki na tila isa sa mga tauhan ni Antonio. Boss, may papakita po ako sa inyo tungkol sa project natin sa probinsya. Sabi ng lalaki. Mamaya ko na inaasikasuhin, iho. Kasama ko lang ang bago nating aplikante. Sagot ni Antonio. Ngumiti ito kay Andrea bago bumalik sa usapan. Habang pinagmamasdan ang eksena, napagtanto ni Andrea kung gaano karespetado ang kanyang ama. Pero kasabay nito, naramdaman nga rin niya ang kaba. Kapag nalaman niya ang totoo, matutuwa kaya siya? O baka magalit lang siya dahil sa pagsisinungaling ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinagabihan, tumuloy na nga si Andrea sa maid's room ng mansyon. Habang nakaupo sa kama, napag-isip-isip niya ang mga nangyari. Hinawakan niya ang litrato ng kanyang ama na kanyang dala mula sa probinsya. Tatay, bulong niya. Nandito na ako. Pero paano ko kaya sasabihin sa iyo ang totoo? Kinabukasan, maagang nagising si Andrea para sa kanyang unang araw sa trabaho bilang pagkukunwari na kasambahay. Habang nagwawali sa hardin, dumaan si Antonio at ngumiti sa kanya. Ang sipag mo, Andrea. Mukhang magiging maayos ang trabaho mo dito.
Sabi nito. Salamat po sir. Sagot ni Andrea. Pilit niyang tinatago ang kaba sa kanyang boses. Sa mga sumunod na araw, mas nakilala pa nga ni Andrea ang kanyang ama. Napansin niyang hindi ito tulad ng inaakala niya na magiging malupit o istrikto. Bagkus, si Antonio ay mahinahon at maalalahanin. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit sa opisina ni Antonio, hindi sinasadyang matatagpuan ni Andrea ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa. Noong buksan nga niya ito, tumambad nga sa kanya ang mga lumang larawan, kabilang ang mga larawan ng kanyang nanay. Natigilan talaga si Andrea dito. Bakit niya pa kaya tinatago ang mga ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng trabaho, nagkaroon siya ng pagkakataon na magtanong. Sir Antonio, panimula niya habang nagiligpit ng mesa nito. Kanina po, habang inaayos ko po ang mga gamit nyo, nakita ko po dito ang mga lumang litrato. Mukhang importante po sila sa inyo ha. Napahinto si Antonio at kita sa kanyang muka ang lungkot. Oo, tama ka. Mahalaga talaga ang mga yun sa akin. Isa ang mga larawan na yun sa mga taong pinakamamahal ko noon. Talaga po? Ano po nangyari sa kanya? Tanong na Andrea. Pilit niyang tinatago ang kanyang emosyon. Iniwan niya ako. Pero alam mo, Andrea, kahit na ganoon na nangyari, hindi ko siya kailanman kinalimutan. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung kumusta na siya. Nagkasala siya sa akin. Pero hindi ko may tatanggi. Mahalaga pa rin siya sa akin. Mahalaga pa rin siya sa puso ko. Hindi na nga napigilan pa ni Andrea ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Sir, gusto ko na pong sabihin ang totoo. Nagtaka si Antonio dito. Ano yun, Iha? Ang totoo po kasi, hindi po ako nagpunta dito para mag-apply bilang kasambahay. Ako po si Andrea. Ako po ang anak niyo kay Erin. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Halos hindi nga ito makapagsalita sa kanyang narinig. Ano? Anong sinabi mo? Anak niyo po ako kay Erin. Patuloy ni Andrea habang pinipilit na huwag mapaiyak. Gusto ko lang po kayong makilala. Hindi po ako galing sa inyo. Gusto ko lang pong malaman kung sino kayo. Natigilan talaga si Antonio dito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumapit kay Andrea. Mahigpit niya itong niyakap habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Andrea, ano ko? Hindi ko akalain makikita kita ulit. Pasensya ka na anak. Kung alam ko lang. Napaiyak na nga rin si Andrea habang yakap ang kanyang ama. Papa, matagal ko na po kayong hinahanap. Hindi po ako nawalan ng pag-asa na balang araw magkikita tayo. Sa puntong yun, naramdaman ni Andrea ang init ng pagmamahal ng isang ama na matagal na nga rin niyang hinahanap. Pagkatapos ng emosyonal na pagtatagpo sa pagitan ni Andrea at ni Antonio,
Nagsimula na nga rin magbago ang lahat. Hindi naging madali ang pag-a-adjust sa bagong realidad. Pareho silang puno ng tanong, alaala at mga damdamin na matagal nga nilang itinago. Sa kabila nito, nandoon ang hangarin na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kinabukasan ay muli nga silang nag-usap. Anak, pasensya ka na ha. Kinailangan mo pa na magunwari bilang kasambahay para lang makilala ako. Panimula ni Antonio. Hindi ko alam. Hinahanap mo pala ako. Ayos lang po yun. Ang mahalaga po, nagkita na po tayo. Hindi ko naman po kayo sinisisi sa mga nangyayari noon. Alam ko po ang katotohanan. Napabuntong hininga si Antonio. Alam mo, anak, matagal ko na rin gustong hanapin ang mama mo at ikaw. Pero nahirapan ako na magdesisyon noon. Takot ako na baka kayo ayaw nyo na rin ako makita. Naging mahirap din po para kay mama ang lahat. Lagi niya po akong pinapaalala na mabuti daw po kayong tao. Kahit nagkahiwalay kayo, hindi ko po siya narinig na nagsalita ng masama tungkol sa inyo. Ang palagi lang po niyang sinasabi, siya ang nagkasala. Napatingin si Antonio kay Andrea. Kita sa kanyang mga mata ang pagsorpresa at pasasalamat. Ganun ba? Hindi ko alam kung paano ko siya harapin. Pero ngayon, mas importante muna ang ikaw ang makabawi sa'yo. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Antonio na kilalanin pa si Andrea. Kasama nga niya itong ipinasyal sa kanilang negosyo. Ipinakilala sa mga empleyado at tinuruan ng ilan sa mga bagay tungkol sa kanilang pamilya. Habang naglalakad sila sa isang planta na pugamay-ari ni Antonio, napansin ni Andrea ang mga empleyado na nagtatrabaho ng masigasig. Tay, ang laki po pala ng negosyo nyo. Paano nyo po ito napalago ng ganito? Ang galing nyo po, sabi ni Andrea habang nagmamasid. Ngumiti si Antonio. Matinding pagsisikap at maraming pagkakamali. Hindi naging madali ang lahat, anak. Pero bawat hirap, binayaran ng tagumpay. Nga pala, anak, ikaw, ano ang trabaho mo dati bago ka pumunta dito? Manager po ako, tay, sa isang kumpanya. Doon po ako natuto na makisama sa mga tao at magdesisyon ng mabilis. Sagot ni Andrea. Talaga, anak? Ang galing mo rin pala. Sa tingin ko, nakuha mo yun sa akin. Biro ni Antonio sabay tawa. Napatawa rin si Andrea. Sana nga po, tay. Pero ang totoo, maraming beses din po ang bumagsak bago ko narating ang posisyon ko ngayon. Ganoon talaga ang buhay, anak. Ang mahalaga, bumangon ka. Yan ang dapat ipagmalaki. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang isang mahalagang sandali. Ang muling pagkita ni Antonio at ni Irene. Mismong si Andrea pa nga ang nag-imbita sa kanyang nanay na pumunta sa mansyon. Pero hindi naging madali ang unang tagpo. Habang naghihintay sa living room, parehong kita sa mukha nila Antonio at Irene ang kaba. Si Andrea naman, tahimik lamang na nakaupo sa gilid. Hindi malaman kung paano sisimula ng usapan. Antonio, mahinang tawag ni Irene na halos hindi makatingin ng diretsyo.
Irene. Sagot ni Antonio. Bahagyang umiti, pero halata ang pag-aalinlangan. Tahimik ang mga sumunod na segundo. Si Andrea, hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Kamusta ka na? Tanong ni Antonio. Sa wakas, binasag ang katahimikan. Mabuti naman, Antonio. Pero masaya ako na makita kang ulit. Sagot ni Irene. Tila hirap na magsalita. Nagpatuloy ang maingat na usapan, pero hindi maiwasan ang mabigat na tensyon. Nang bandang huli, nagdesisyon si Andrea na magsalita. Pwede po ba kayo mag-usap ng masinsinan? Siguro po, panahon na rin para magkaayos kayo. Sambit ni Andrea. Napatingin sila Antonio at Irene kay Andrea. Sa kanilang mga mata, makikita ang pagsang-ayon at pangunawa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang magkasama si Antonio at Irene sa hardin, nagkaroon na nga rin sila ng pagkakataon na muling balikan ang nakaraan. Irene, alam kong hindi ako perpektong tao. Pero kung babalikan ko ang nakaraan, sana hindi ako sumuko ng ganoon kabilis. Sabi ni Antonio. Seryoso ang boses. Antonio, wala kang dapat isisi sa sarili mo. Ako ang nagkamali noon. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Sagot ni Irene habang pinipigilan ang kanyang luha. Wala na yun, Irene. Ang mahalaga ngayon, magkasama na ulit tayo. Hindi ko na gustong maulit ang pagkakahiwalay natin. Sagot ni Antonio habang hawak ang kamay ni Irene. Mula sa bintana, tahimik na pinapanood ni Andrea ang tagpo. Napangiti siya habang iniisip ang mga pagbabago na nangyayari. Sa wakas, unti-unti na ring nabubuo ang pamilya na noon ay akala niyang imposible nang mangyari. Tay, Nay, bulong niya sa kanyang sarili. Maraming salamat at pinili niyong magkaayos. Ang saya ko talaga. Hindi na ulit magiging malungkot ang pamilya natin. Makalipas ang ilang linggo, tila unti-unti nang naging normal ang buhay nila Andrea, Antonio at Irene bilang isang pamilya. Sa mansyon, maririnig ang masasayang tawanan at kwentuhan na noon ay parang imposibleng mangyari. Pero kasabay ng kasiyahan, dumating din ang mga pagsubok na kailangan nilang harapin bilang isang pamilya na muling nagkakabuo. Isang maagang umaga, habang nakaupo si Antonio sa veranda ng mansyon, dahan-dahang lumapit si Andrea, dala ang 2 tasa ng kape. Tay, ito po ang kape nyo. Sabi ni Andrea, sabay abot sa tasa. Salamat anak. Halika, maupo ka dito. May gusto akong pag-usapan. Sagot ni Antonio. Medyo nagulat si Andrea dito. Ano naman po yun, Tay? Tanong niya habang nauupo. Anak, hindi ko alam kung nasabi ko na ito sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makilala ka. Sabi ni Antonio. Kita sa muka ang seryosong emosyon. Napangiti si Andrea. Tay, ako nga po ang dapat magpasalamat. Akala ko po talaga noon
hindi ko na kayo makikilala. Pero ngayon po, sobrang saya ko at nandito na po kayo sa buhay namin. Habang abala nga si Antonio sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, dumating ang balita na mayroong isa sa kanyang mga proyekto ang nahaharap sa problema. Isang araw, tinawag niya sila Irene at Andrea sa opisina para humingi ng payo. May malaking problema sa project ko sa probinsya. Panimula ni Antonio habang inaabot ang dokumento kila Andrea at Irene. Mukhang nalugi tayo sa maling pamamahala ko. Tay, ano po ang plano nyo? Tanong ni Andrea na halatang nag-aalala. Pinag-iisipan ko pa. Pero gusto kong marinig ang mga opinion nyo. Ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin? Nag-isip si Irene saglit bago magsalita. Antonio, baka kailangan mo munang suriin kung sino ang mayroong responsibilidad sa pagkakamaling to. Baka may pagkukulang sa mga tauhan mo. Sumang-ayon nga rin si Andrea. Tama po si nanay. Pero baka rin po kailangan natin na pag-aralan ng sistema ng pamamahala. Kung gusto niyo po, tay, pwede ba akong tumulong sa pagsusuri? Napatingin si Antonio kay Andrea. Baka sa kanyang mukha ang pagkamangha. Talaga anak? Gusto mo akong tulungan? Opo naman tatay. Manager po ako dati. At sanay na sanay po ako sa ganitong mga sitwasyon. Ayokong hayaan kayo na ikaw lang po ang magdala ng bigat ng problema natin. Lalabanan po natin ito ng magkakasama bilang pamilya. Sagot ni Andrea. Napangiti talaga si Antonio dito. Salamat anak. Napakswerte ko talaga. Ikaw ang anak ko. Sa kabila ng mga pagsubok, mas naging malapit ang pamilya nila sa isa't isa. Isang gabi, nagpasya si Antonio na magdaos ng simpleng salusalo sa mansyon para ipagdiwang ang bagong simula ng kanilang pamilya. Habang kumakain, hindi maiwasan ang tawanan at kwentuhan. Andrea, iha, naalala ko pa noong bata ka pa. Alam mo kung anong hilig mo? Magkulit. Napakakulit mo noong bata ka pa. Kwento ni Antonio habang tumatawa. Napatawa nga rin si Irene. Oo nga, paborito niyang paglaruan yung mga kaldero at sandok. Akala mo lagi may concert sa bahay. Napangiti naman si Andrea. Nay, tay, may po talaga. Pero salamat po ha. Hindi ko po akalain magiging ganito kasaya ang buhay natin. Ang tagal ko pong inasam na buo ang pamilya natin. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Irene at ngumiti kay Andrea. Anak, ngayon buo na tayo. Ipinapangako ko, hindi na ulit tayo magkakahiwalay pa. Sa gabing yun, naramdaman ni Andrea ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pamilya. Alam niyang hindi magiging perpekto ang lahat, pero handa siyang harapin ang bawat hamon, basta't magkakasama silang tatlo. Makalipas pa nga ang ilang buwan, ang dating mga sugat ng nakaraan ay tila gumaling na. Hindi perpekto ang pamilya nila Antonio, Irene at Andrea. Pero ngayon, ang kanilang buhay ay puno ng pagmamahal, pag-unawa at pangako na hindi na muling magkakahiwalay pa. Sa bawat gabi, napapatingin si Andrea sa mga bituin. Naramdaman niya ang lubos na kasiyahan. Hindi man perpekto ang nakaraan, ang mahalaga ay buo na ang kanilang pamilya. Isang pamilya na handang harapin ang kahit anong hamon ng magkasama. Ito na ang simula ng tunay na kaligayahan. Bulong niya sa kanyang sarili.
Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng babaeng si Andrea. Sa kwentong ito ay pinapaalam, may mga pangyayari talaga sa ating buhay na hindi natin inaasahan o hinahangad. Subalit kung patuloy tayo na mananalig na maaayos pa nga ito, siguradong makakamtan natin ito. Sabi nga sa kasabihan, hanggat tayo ay nabubuhay, ay mayroon pa rin tayong malaking pag-asa. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.